How are you people? What's up, Jules? Wala pa eh, medyo busy pa eh. Kakalipat ko lang eh. Natulog ako ngayon. Habang nanonood ako ng Eyewitness. Natulog ako bigla. Habang nakaupo na ganito. Anong Luz Visminda? At anong yun? Kanta ba yun? Kanta ba yun mga para? Excited na sa Destino. Abangan yung Destino, mga 1 month pa yan. So, buti naman naka-rest ka. Sakto lang. Wala na kaming masyadong rest ngayon kasi papalapit niyang album. Dapat trabaho lang. Trabaho ng trabaho. Diba? Maganda yan. Abangan niyo yung album namin and yung Luz Viminda. Maganda yan. Iisip kasi akong gagawin ngayon. Napaboard ako guys. So excited for new song. Marami pang magagandang track sa Destino na kailangan siyang abangan. Medyo, actually matagal no. Umabot rin siya na isang taon. Actually isang taon na. Pero in-announce namin yun yung December pa yung concert namin eh. Ganun katagal no. Tapos magde-December na ulit. Grabe. Ganun katagal. Ganda ng outfit mo kagabi. Kay ano yun? Kay Gerald Yakat Collection. Hindi mapaghintay sa song mo. Anong song ko? Favorite part mo sa Destino preparations? Ano ba? Hindi ko alam eh. Favorite ka naman lahat yun. Hindi ko na alam, may mix na yun. Tagal na kasi nung ng album eh. So, ang dami na nangyari. Kaya matandaan masyado. Ginawa niya yung Luz Viminda ng birthday mo. Hindi, 27 yun eh. So, yun yung time na bumalik sila sa bahay nun. After namin ng magdamag na produce. Kasi nung time na yun, hindi lang naman Luz Viminda yung ginawa namin nun. Sinabay ko na lahat-lahat.
So ayun, so ayan na, nag-start kami ng umaga noon, tapos kami gabi na, tapos maya-maya bumalik rin sila. Yun. Tapos, ang nakaka-amaze doon, ang buong track ng Los Biminda ay tumatakbo siya ng 3 minutes and 28 seconds. 3 minutes and 28 seconds. And papasok na yung birthday ko nun. And ang Lusby ay number 1 siya sa track, which is 01. Nagulat lang din ako na 3:28.1. Yun lang. Sinireview ko ulit eh. Ano yung ano nito? Gulat ako. 3 minutes 28 seconds. Yun. Ayoko talaga matulog ng bitin-bitin eh. Dahil sasakit yung ulo. Kagabi galing kami sa Filipino Music Awards. Hindi kami dun eh, nominated, pero pumunta kami kasi yun yung pinakauna eh. Sayang naman, di ba? Kami pumunta dun. Though walang budget, kanya-kanyang damit. So, kami, sariling bulsa. Yun. Ano pa ba, dali magtanong kayo sa sa destino na baka pwede nating isagot. Mga pwede lang Mga pwede lang. Ay ilang tracks yung destino. Yan ang di ko pa masasagot. Kasi pwedeng 3 lang. Hindi, marami yan. Pero di ko pa masasagot yan. Di ba? Pwede yan eh. What do you mean na double digit? Nasasabi nito. Double digit ba ang total tracks? Ano yun? Ibig sabihin nun, ano inspiration behind this Biminda? Bakit narinig mo na? Narinig nyo na ba? Hindi nyo pa naririnig eh. Basta, nung time na ginagawa namin Los Biminda, nag-meeting kami ng alamat sa isang coffee shop. Kami lang yun. Sabi ko, kailangan natin ng something na, kasi lahat, hindi pwede sabihin eh. Pero sabi ko, kailangan natin ng isang na, hindi naman isa. Kailangan natin magdagdag ng medyo parang wasakan, batakan na tunog. Ganun. Kasi feeling ko kailangan natin ng isa pang sa mga album, like may Kasmala. Sa isang album may Kasmala. Sa isang album meron Tagundong na feeling mo talaga maangas ka, ganun. Tapos nag-agree sila lahat. Tapos mga ilang araw lang sinendan ako ni Mo ng niya, yung chorus part ng demo. Chorus part. Kaso iba yung lyrics. Ano pa? Basta di ko pa siya makakwento. Hirap na may kwento nito. Putol-putol eh. So, sabi, tas kinukulit ko siya araw-araw dun eh. Ano mo, meron ka nang kasi ako gusto ko talaga mag-produce ako. Pinoproduce ko siya. Habang pinoproduce ko siya, naririnig ko yung final na
Kahit di masyado final na lyrics, para alam ko yung idadagdag ko na element, ganun. Pwedeng gayahin ko yung melody na ginawa niya, dadagdag ko sa sound. Alam mo yun, yung mga ganun. Tapos sabi niya mo parang, wala na, tusta na ako eh. Hindi ko wala na ako maisip eh. Tapos, kaya ginawa ko, sabi ko, gawa natin ng alternative. Yun. And, okay naman, nag-agree naman yung kinalabasan. Yun. Yun. Sabang sa nung nabuo na namin yung chorus, dun ako nagdadagdag ng mga una pa lang yung synth na bass doon. Yun yung ginawa kong una na di ko rin alam kung saan ko siya napulot or saan ko siya napulot sa part ng utak ko na gato yung kailangan tunog. Tapos after nun, dahil sabi ko nga palagi, pag ako yun gagawa, palagi ang may element ng Pilipino. Hindi man wala mang element, siguro yung sound, gano'n, yung inspo, diba? Na alam mo, Pinoy ito, diba? Ganun. So, nag-isip ako ng mga instruments na Filipino. Tapos nakakita ko ng mga yung tawag nito, kalimutan ang tawag nito, yung mga bilog-bilog, yung tinutugtog. Naalala ko yung showcase namin na tinutugtog siya sa showcase namin ng Pasulong ata yun, mga ganun. So ayun, ginamitan ko ng ganun. Ang kaso nga lang, pag ganun kasi na instruments, ang hirap talaga i-tono eh. Kasi wala talaga siyang fix na tono pag dito ka sa pag Asian, yun yung sound na yun, na instruments na yun. Kasi pag mga like sa pag ibang plugins na ganun sa US, na siya, may tono na siya. Pero ang original talaga, wala talagang tono. So, kailangan mo siya i-manual. Totono mo siya kahit papano. Kahit papano kasi para hindi mawala yung sound niya talaga na original. Kung narinig niyo yun, para medyo sablay. Pero, sadya yun. Pero hindi nyo mapapakinggan yan kasi wala naman yan eh. Kasi nagbe-blend yan sa buong tunog eh. Tapos, sabi ko, may kulang eh. Gusto ko pa ng strings. Nagda ko ng strings. Tapos, may isa pa. Sabi ko, pwede pa talaga to eh. Joe Hart. Nag-isip ako Joe Hart. May nakita akong Joe Hart dito. Nagbigay sana ng Joe Hart. Yung ginaganon. Kaso, sira na siya. Bali na. Sabi ko, hindi ko na magamit. So, naghanap pa. Nagpatulong sa mga producers na baka meron kayong mga dyan. Samples na Joe Hart na clear. Kasi naghanap pa ako mga samples na Joe Hart sa online. Hindi siya clear, di ba? So may nagbigay sa akin sobrang clear. Sabi, ay ito. Hindi ko naalala nyo yung galing dito namin na una. Yung galing dito, di ba mga Joe Hart yun. Yun yung ginamit doon. Yun yung pinigay sa akin na samples. Ang dami nun. Kasi ikaw na bahala mag-chop doon. Ikaw na bahala mag-tono. Kung gusto mong tono. Ganun siya. So, yun. Hanggang ko. So, ano pa ba? Tapos, yung overall vibe ng song yun, para siyang para siyang nagdidikta ka. Or, in-imagine ko kasi parang nasa isang stage ka na inaano mo yung tao na, tara, ganun. Ba, nagko-command ka ng mga tao, ganun. Yun yung imagine ko. Kaya yung snares doon, ginawa kong clap na malaki. Yun. Yun lang. Ano pa ba? Wala na ba? Yun lang. Ano ba yan? Yung mga ibang tanong dito, nababasa ko yan, pero hindi natin pwede basahin kasi totoin nyo ako, mas mahuli nyo pa ako eh. Huwag na, lalaman nyo na lang yan. Tapos yung title naman yan,
Hindi siya ganyan talaga yung title na yan. Matagal pa yan eh. Iba-iba pa yung tinatitle namin. Ito muna. Tapos nung nag-meeting kami, actually ako nalo lang din ako. Kasi kasama namin sa meeting sila direct, yung mga taga-Viva. Pinarinig namin yung tracks. Ganito, ganyan. Tapos, nagulat lang ako kasi yung mga hindi naman medyo kabataan na taga-Viva, tuturo nila, kanta to. Anong kanta yan? Yun, mahagan sila. Sa ako naman, talaga ba? Masyadong modern na nga to eh. Tutusin eh. Ngayon, yung sabi niya, ito yung bagay na ano, maging hero track. Or number 1 sa ano. Pag ano, talaga ba? Really? Ganon. Tapos doon namin nag-usap-usap. Magandang title. Sa kaisip si Mo. May lyrics ka dun eh. Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Tapos, what if, Luz, Mindanao na lang. Hindi. Bagay yan. Sakto rin yan sa amin eh. Ganon. Yun. Teka nga lang. Tayo, madilim masyado eh. So ayun. Baba. Saan po si Nitro? Dito. Dito siya sa baba. Sino nakaka-compose ng kanta? Nag-post na nga eh. Titignan eh. Bakit nakatakip mukha nyo kagabi? Nonchalant kasi kami. Bakit ang tahimik niya na ito? Tahimik naman tayo siya. Yun. Wala yung ano. Parang mas rinig busina sila. Pasensya na ah. Pasensya na ah. Kailangan pala natin lumipat ng ano, ng bukid-bukid. Ay, andito si ano, Quiz, what's up? Kilala niyo ba ito si Yuri Dope? Yuri the Dope. Grabe no, namit namin siya kagabi. Pati sila Skasta. Ba, nung trainee, naalala namin trainee pa kami, yung tugtugan nila yung pinapanirehearse namin palagi. Angas niyan. Ano pa ba? Hindi na, magtanong na kayo. Salamat din, brother. Collab yan, soon collab. Yan, alamat, featuring Yuri Dope. O Alas and Mo featuring. Pwede. Yan, pwede. Mas pwede yan. Di ba? May event kayo dito sa Cebu. Hindi ko pa alam eh.
Ay, nagtanong pala kanina, kailan daw yung date. Pinost na yun, ba? Baka sakaling hindi mo nakita, November 21, yan. Studio tayo minsan. Sige, sabihan ka namin. O baka bisitahin ka namin sa iyo, sa studio mo. Panghapon ka na pala naman. Hindi. Siyempre, natin yung, i-hype natin yung i-hype natin yung song, ang album, release date. Diba? Tagal namin nangalawang na kami, tagal namin nawala. Grabe no, isang taon din yun, ang hirap nun So, baga sinulit talaga, hinimihimay talaga namin to yung mga song namin dito sa Destino, kaya abangan nyo yan. Musta yung Maskara? Kaya naman, saya dun. O, diba, isang taong diba? Hindi na nga isang taon eh. Actually, yan yung sasabihin. Matagal yung Maharani, pero matagal na yung Maharani, pero sa year na to, puro Maharani yung diba? Mga naumay na yung mga nanonood sa amin, puro Maharani na to. Wala na ibang kanta. Yung sa experience sa FMA, maganda yung sulit yun, kasi yun nga, sinabi ko, yun yung pinaka una sa lahat. Pinaka-first yun. So, kami ay honor kami doon na-invite kami sa pinakaunang FMA sa Pilipinas. At saka lagi tayong minsan ba, like alam natin yung mga American music, yung mga awards, ano pa sa ibang bansa. Pero iba yun pag nakikita mo Filipino Music Awards, iba yun eh. Kaya takin na parang grabe ibig sabihin lang nun, baga umuusbong naman talaga, pero more on lumalawak pa talaga yung music natin. And thankful, para sa akin, thankful ako sa mga ganun na mga ganap, kasi maraming na-i-inspire ng mga musicians na hindi pa gaanong kilala, di ba? Na galingan palalo para kasi may goal sila na makarating dyan, di ba? Isipin mo yun, mga ganun. Kaya nagpapasalamat kami sa mga ganun na mga ganap talaga. Kahit nasabihin natin, sabihin natin sa mga nanood ng gabing yun, sa mga audience dun, for sure may musician dun, nangangarap din yun ba, someday nandyan ako, kasama ako dyan, yung mga ganun, diba? Yun. And marami ding madidiscover na mga artist din yun, yung mga ganyang ganap talaga. FMA Hakot Awards na rin kayo. Okay lang. Actually, hindi naman sa amin talaga. Okay na kami na manood kami. Diba? Kesa na manalo kami na alam namin hindi pa namin deserve to eh. Ganun, may mas magaling na kanta dito eh. Mas magaling na artist dito eh. Alam mo yun? Pero sa ibang part, iba rin yung na-awardan ka. Diba? Na-awardan ka dahil ang ganda ng ginawa nyo. Diba? Pag natanggap yung award na yun, like, maalala mo yung process, ano mga nangyayari nung time na yan. Alam mo yun? Ganun. So, maganda din yun. Pero pinaka-importante sa lahat ay passion mo. Diba?
Kung hindi mo siya makakalimutan, bakit mo siya ginagawa? Ganun. Kasi love mo siya. Ito yung passion mo. Hindi lang dahil gusto mong magka-award. Ganun. Alam mo yun? Baga, ayaw namin i-goal yun lahat. Dapat, panalo to. Panalo to. Ganyan. Ang mas gusto nga namin nung time na yun, yung gabi yun. Ayun, sana perform tayo dyan, Soon. Diba? Kasi perform yung dun bagong song. Mga ganun. Mas gusto namin yung parang gusto namin pakita na ito kami. Diba? Ito yung mga gawain namin, ito yung tugtugan namin. Yun lang. Pa ba? Nights kami. Come here. Hey. Dito dali. Ayaw niya. Possible na collab sa mga artists sa FMA. Marami doon actually. Pero nagkaka-conflict lang kasi sa availability ng mga artists na gano'n, tsaka sa management. Pero hindi nagkakasundo. May mga gano'n kasi. Pero yung lahat ng artist na yan, game na game yan. Dami namin nakasalamuhan na game na game. Hindi ako mamove on sa sayaw no dito sa Bacolod ng Mascara. Ano yung sayaw yun? Grabe naman to. Please do TikTok trends para makilala pa kayo ng casualty. Kakayanin ni Jow yan. Jow mag-isa yan. Grabe ka naman. Gumagawa naman may TikTok. Ako, sabihin ko, gumagawa akong TikTok. Diba? More on technical sa ginagawa ko para mas maintindihan. Pero pag ikaw, hindi mo na-appreciate ko kasi gusto mo ng puro sayaw. Wala tayong magagawa dyan. Diba? Kasi kung ako, di ko naman 40 yung dance eh. So doon ako sa mas alam kung saan ako kayanin ko, yun nagpo-post ko, yun i-upload ko, yun ipapasikat ko sa mga tao. 'Di ba? And na-witness ko rin naman 'yan. Katulad nung baga music lang, pwede natin ipa-trend eh. 'Di ba? Katulad nung of course papasalamat kami sa Bini, yung time ng Pantropiko and Day and Night, 'di ba? Tulad doon, 'di ba? Dami rin kumagat. Di lang, of course, dahil sa Bini yun, wala na yung alam mo ito, hayaan mo na yun. And pangalawa doon, maganda rin yung remix. Di ba? Yun ang ginagawa ko sa TikTok. Di ba? Madala lang ako sumayaw pag feeling ko na kaya ko naman. Diba? Ganun. Kasi baka ipipilitin natin sumayaw tapos pagtatawanan lang kami. Tatawanan nyo lang ako. Ba, nung pangit naman. Ganon. Yes, nyo ba? Kasi lagi kasi ang mindset ng mga ibang tao kasi na kailangan sayaw. Pag social media lang, sayaw. Hindi naman. At nga gumawa ng kalokohan dyan eh. Pwede na yun eh. Pero kung hindi na-appreciate yung iba, okay lang. Di ba? Ako, basta ako hindi ko pipilitin sarili ko. Tinatry ko naman. Kasi kung makita nyo naman, sumasayo naman ako sa ibang TikTok. Pag alam kung kaya ko naman yan, di ba? Why not? Coconut. Gets nyo ba? Basta, mas priority ko yung kaya ko. Di ba? Katulad ni Jao, siya ay sumasayo sa TikTok. Nakikita nyo ba siyang kumakanta sa TikTok? Sagot! Kung meron man, madalang. Kasi doon siya sa mas, anong feeling niya, kaya niya. Diba? O yan, nagko-cover, nagda-drums ako. Nagda-drums ko yung Marani, kung ano-ano pa, ng Gayuman.
Areglo ako ng mga, iisip ko na, ginawa ko na lahat sa TikTok ng mga nag-8D ako dyan. Di ba? Nagpo-post ng napakahabang explanation ng areglo na to. Di ba? Ganun. Yun lang. Pag may iba na tatanong, bang ganap niyang alas na yan? Di ba? Well, minsan, dati, sa lahat ng mga bagong areglo yan, kilala niyo na yan, sino yan? Yabang, yan. Huwag nyo na pakinggan yung mga luma. Pakinggan nyo na pala yung mga luma namin. Luma akong areglo, pangit nun, pero siglang natanggap ko na yun kasi part ng process yun eh. Nakita mo yung mga levels eh. Di ba? O katulad yan, hindi lang ako nakapag-post ng mga ganun ngayon. Pero before, ilang months na ba yun? Nag-post ako ng gusto niya na promotion. Promote ko yung song. Sa isang post, 3 song yung ginawa ko. Kinover ko na 3 song na alaman. Di ba promotion? Yung grabe naman kayo. Kung gusto niyo, sumayaw ako dun. Yan. Kakantay ko lang. Gagawin ko na lang sa reglo. Di ba? Tas next post, 3 naman. So, 6 na. Di ba? Plano ko nga, ubusin ko lahat ng song ng alamat eh. Kaso na busy. Siyempre, pinag-isipan ko like, ano yung bagay, ano yung magandang transition para sa next song. Di ba? Ano magandang areglo dito na tipong magkukulat yung mga kahit di pa kilala. Uy, anong song to? Ganda na ito ah. Tapos mga sila kasi iba naman talaga original. Di ba? Sabihin nila, pangit yung post nung alas eh. Mas maganda yung original. Di ba? Kahit na mabash ako dun, okay lang eh. Sabihin, pangit nung ano mo. Ginagawa pa-reglo-reglo ka pa. Ang pangit naman. Maganda pa yung original eh. Okay lang. Kami din naman yun eh. Di ba? Ganun. Ano technique yan. Ano pa ba? Summer to the Max Remix. Ano yun? Tagal na yan ah. So, si Nitro nga, nagko-content nga siya, nagmaharani na nga siya. Anong inspiration mo? Bakit ako? Guys, patulogin nyo muna si Jow guys. Gising si Jow. Ano pa? Dali mo. Tanong tagal oh. Hapon na oh. More TikTok post, maging active. Grabe ka naman, active naman kami. Di lang everyday talaga kasi lilipat ako. May album. Siyempre, napabayaan ko na ngayong solo ko eh. Di ba? Kasi isang alang na natin yung for the group muna. Gets nyo ba? Kasi kung kaya ko naman yan eh, sampayin ko na lahat yan eh. Ngayon, hindi ko makapag-post ngayon kasi ang dami ko na si kaso. Kakalipat ko lang. Ang daming mga kailangan pirmahan. Diba? And sa work din namin, ang daming kailangan rehearse. Ang daming kailangan i-shoot. Yun. Favorite instruments to play? Keyboard. Kasi pwede mong gawin lahat dyan eh. Bakit ka lumipat? Bakit ba? Gusto ko eh. Lumipat ako ng gusto ko. Big window. Stream don't play pa din. Yun nga nakalimutan ko na yung song na yun eh. Hindi alam at dapat nagpo-promote, dapat management.
promote naman siguro. Asan yung nag-comment nun? Nag-nainis na sa akin yun eh. Huwag ka mainis ha. Hindi naman yung negative eh. Hindi ko man siya titik. Ini-explain ko lang. Kasi mostly, yung mga tao sa social media, hindi naman nila alam yung mga pinagdadaanan ng, di ba, ng artist, or kami. Yun. Pero aminin namin, may katamaran din kasi kami. Kasi tao lang kami. Pero, dahil gusto mong malaman, sasabihin ko yung part ko lang. Ewan ko sa iba kung ano yung reason nila. Pero ako, yun yung reason ko. Diba? Hindi pala siya more reason eh. Explain. Diba? Explain mo siya. Ganon. And meron pa kayong dapat abangan kay Alas the Great. Kaya busy ako guys. Sobrang busy ko. Yung isa niyong aabangan pa. Iiyak na ako. Gusto lang nila gulo parang Chris. Yun lang. Di tayo dyan. Yun. Basta. Yun lang naman. Yun yung totoo. Diba? Hindi naman like kung ano nakikita nyo sa pinupost namin sa social media na relax kami dyan. Hindi naman ganyan all the time eh. Diba? Mostly pinapakita lang namin yan sa mga tao na para ma-update kayo sa kasalukuyan. Kasi kung totoong sabihin natin na kasalukuyan talaga nangyayari, like may ako ako ng kurtina, may asikasuin ako ano dito, drill, permit, yun, kung pwede ko lang i-post yun, di ba? Pero hindi yun, hindi siya taka, di ba? Ang social media natin as artist eh, hindi as normal people, di ba? Yun. Pero nagpo-post ako ng mga ganyan minsan po. Pero hindi ko na pinopost yung mga ganun, like talaga yung kaganapan sa buhay-buhay. Gets nyo ba? Yung point. Bukod sa pagiging artist, meron din kami personal. Ako, meron din personal. Diba? May papakapon pa akong pusa. May uuwian na akong pusa. May papakain ng pusa. Maglilinis ng bahay. Maghuhugas, mag-grocery. Bibili ng kung ano-ano. Diba? Papa-repair. Ganun. Bukod yun sa pagiging artist ha. Diba? So, minsan kasi namamali ng mga tao yan kung ano nakikita nila sa social media. Yun lang yun. Diba? Like, nagpapasarap ka dyan, kape-kape ka lang. Hindi naman laging ganyan. Diba? Kung makapost mo kami, ganyan, ibig sabihin, pagbigyan nyo na, kasi yan lang yung time na kaya kong gawin yan. Diba? Sa araw na yan. Ganun. Adulting. Diba? Hindi naman. More on, wala. Kung ako tutusin, wala akong choice eh sa mga adulting na yan eh. Kasi matagal na ako sa Manila eh. Wala naman akong family dito. So, kailangan kong gawin kung ano yung, diba, magsusupport sa akin for everyday. Gets nyo ba? Ganun. So, hindi pwedeng tulala lang tayo, may araw na tulala lang tayo, pwedeng mag-relax. Diba, kahit na sabihin natin, relax day namin to, pero ako, nag-iisip pa rin ako ng mga bagay-bagay na, hindi ako, mapakali, ganun. Kasi, everyday tayo may every month may bayarin tayo, may pangpalak na bayarin sa atin. So, kaya natin gawa ng paraan. Gets nyo ba? Ganun. So, yan na. Sinasabi ko na. Bukod sa pagiging artist na parang, music lang. Ganun. Diba? So, sideline din ako ng mga music eh. So, areglo. Yan, sideline ko rin yan. Kasi babayaran din naman ako kahit papaano. Hindi man siya kalakihan, pero pwede na.
Di ba? Kaya produce, hindi lang man pasikat yun, as producer, alas, makikita yan. Hindi. Pinamalagang dyan, passion. Pangalawa, yan yung nagsusupport din sa ng pangalawa ko ng, di ba, work. Di lang as artist ng Alamat. Nagsusupport din yan sa akin kasi binabayaran din ako dyan. Hindi pa gano'ng sobrang laki, pero okay na. Ganun. Gets nyo ba? Kaya ako nagdadalawa-dalawa ng work. Hindi lang siya dahil gusto ko lang magpasikat. Yan. Gusto ko. Ganun. Gets nyo? Yung pangalawang pinakamahalaga dyan. Para masuportahan yung every month ko na bayarin. Yan. Yan. Sabi ko na sa inyo yung totoo Ano pa ba? Naisip mo bang mag-produce para sa mga other? O naman. Diba? Pero ngayon kasi hindi ako makalabas kasi may priority ko yung Alamat eh. Gusto ko man, pero may rami na akong na-prepare dyan ng mga ng mga songs, demo. Diba? Pwede na siyang bigay. Pero ngayon, hindi pa. Kumain ka na dinner. Wala pang yan. 5 pa lang. Agad na kumain na. Parang nakatira kami dati sa bukid eh. May ganyan eh. Pagpatak pa lang na alas 5. Mga gantong Dito pala si Ellie. Isa ding magaling. Yun lang, ano pa ba? Mga question nyo sa song, sa album. I can foresee that you'll be a great... naman, grabe naman to. Nitro. Siya may nasasensya mga kakaibang hangin. Magay ka dali, hay. Magay ka. Ang galing nga, di siya nagngangat-ngat ng mga wire. Yung may tanong-tanong dito na may R&B, may hip-hop, may... sasagot dyan. Tsaka na. Kasi mabubulgar na yung album eh. Bakit November 21 pa ang destino? Di na lang ngayon. Bakit nga ba? Siguro feel ko pwede ba sabihin? Medyo may iba kasing tracks na natagalan lang na matagalan lang ibigay. So dapat 1 to 2 weeks siya ma-release. Kailangan mo siyang i-send sa platforms, sa lahat ng platforms yun. Distributor, ganun. So, in-estimate na yun na mabibigay yung ibang tracks ng ganito, tapos 2 weeks. Diba, kailangan ma-send. So, yun yung estimation. Tsaka hindi naman pwede ilabas na November 1 yan. Diba? So, makikinig November 1.
Anong hindi pa? Hindi naman dahil hindi complete na sila. Pero may, siyempre, maano lang, revise. Sobrang minimal lang. Complete na yun. Dito na nga sa akin mga files eh. Kasi makirinig. Malapit na yung mga isang buwan na lang. Naglabas ba kami ng November 1? Hindi ko na matanda. Parang naglabas kami November 1 eh. Asan? Grabe. OG na ito mga ganitong tanong. Asan po si Taneo? Baka dito. Tan. Ayun, naalala ko yung mga tanong. 2020 pa yan eh. Yung mga tatanong dito. Wala dito. Wala mang. Yan ang daming tanong dito na hindi pwedeng masagot eh. Kung siya pwedeng basahin. November 2, Aswang. November 2 ba yan? Music video? Eh no, dami talaga. Puro yan ang tanong, no? Hirap naman. Pansin mo ba, laging nasa lapag ng EP? Pagkaalam ko, di kasi ako magaling sa ganyan eh. Sila yung mga magaling, yung magagaling yung nagde-decide niyan eh. Hindi ko rin alam eh. Kasi kung tutusin yung Don't Play ko, ang tagal nun ah. Ilang ilang taon ko siya ginawa. Tapos nag-advise na mag-release ako, in-approve na. Tumakbo pa ng ilang di ba? Tapos nung time na pinarinig ko siya nung concert, December, hindi pa siya marirelease. February pa na-release. Isipin mo yun. Ganun, siya katagal. So, nagigets na. Yun lang, wala naman tanong. Pakita mo po si Taneo. Wala, nasa bahay niya eh. Anong para may 2 to 3 months para mag-boom until next year? Ano yun? 3 months para mag-boom until next year. Actually, mahirap din kasi pag pag December eh. Kasi wala na yan eh. Busy na yung mga tao eh. Diba, may tendency na hindi napapansinin yung songs mo. Tapos mapasok pa yung puro Christmas song, di ba? Ano yun? So, medyo, medyo kailangan mo ng magandang mag-isip din. Yun lang, sige na nga. Wala na bang tanong? Yun lang, maraming salamat. At sana nasagot ko ang inyong mga katanungan.